Good evening, good afternoon, good morning. Para po sa lahat yon all over the world. Dahil may mga hearers po tayo all over the world and that's a great privilege na gamitin tayo ng Panginoon na maipahayag ang kanyang salita. So welcome po muli dito sa ating Bible study. This is your servant for Christ's sake, bringing to you the Word of God from 1 Peter. Nandito po tayo sa 1 Peter, mga siguro ko 2-3 pa, then matatapos po natin ito. So, we are on the last chapter of 1 Peter. So, sabi ko sa inyo, kung binasa po ninyo ito, isang upuan lang. One setting lang or sitting. And of course, agad-agad, tapos natin ito kasi 5 chapters lang po yon. So, sa mga nagbasa, congratulations, nakatatapos na po ninyo. At lalo na doon sa talagang regular na nanonood ng programa po natin. Congratulations. Siguro, ano kayang mabuti? Meron siguro dapat ng parang certificate of completion. Anyway, sa langit na lang iparecord natin ang certificate of completion kung nakapagtapos po tayo ng pag-aaral ng isang aklat. So, tulungan tayo ng Panginoon. At ngayon, ang tatalakayin po natin, the pastor and his responsibilities towards the flock. So, pinili ko itong word na pastor. Bagamat there are 3 words, mamaya mapag-usapan natin yon. 3 words na ginagamit sa servant leader. So, mamaya I'll prefer using servant leader. Pero kasi ang pastor, parang nakilala na kasi na ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa isang eklesiya ay tinatawag pastor. Ay isang marangal na gawain ang isang pastor. Bagamat sa connotation ng salitang pastor noon ay ito ay mga tagapag-alaga ng karnero, tagapag-alaga ng mga tupa. Yun ang connotation. And of course, ang salitang flock naman ay ito nga matalinhaga na ipinapaintindi na ang Panginoon ang tunay na shepherd natin at mayroon siyang flock o mga karnero na kung saan may itinalaga siya na mga servant leaders na mga ngalaga at magpapakain sa kanyang mga tupa. So, ganun po. Kaya't medyo pinili natin tong word na pastor and the flock kasi po ang relationship po nito ang hina-highlight. Of course, mga kapatid, ang salitang pastor, bagamat technically it is for a person who is in a local church, shepherding or caring and teaching God's people with the Word of God. And then, ang pastor naman, hindi ito nangahulugan na pag-graduate ng isang Bible seminary o Bible school ay pastor. Hindi po. Kung minsan doon nagkakamali eh. Kung wala namang pinapastoran na church, kahit na-graduate siya ng Bible school o graduate siya ng Bible seminary, he could not be called a pastor technically. Pero hindi naman tayo parang ginagawa natin yan as a bone of contention. No, it's not. Kasi the pastor is always a title indicating or inferring a relationship with the one who is pastoring or caring. Ganun po yon. So, ito nga ang ating pag-aralan ngayon. And hindi naman ang gumagawa o humuhubog ng pastor ay ang Bible school per se. Hindi po. Ang Diyos pong tumawag eh. At pag ang Diyos ang tumawag, He who calls, He also equips. At yun nga, biyaya ng Panginoon, either nag-graduate sa Bible school or Bible seminary, or hindi man, pero siya po ay talagang tinawag ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng special gift in teaching and preaching and caring, then he can be the pastor. Okay? So sana maintindihan po natin yon kasi itong ating kapanahunan ngayon, maraming mga dapat i-define. Maraming dapat i-define. Kung minsan may mga tao na mahilig sa titles. Yun. Kailangang tawagin mo sila ng doktor o kaya kung ano pang mga reverend o kung what.
Now, ako naman hindi ako offended sa mga bagay na 'yon. Okey lang naman sa akin kung gusto nila ipatawag 'yon. Sa akin naman, kahit na anong itawag mo sa akin, tawagin mo ako Brother Rudy, okey lang sa akin 'yon. Ah, it doesn't matter to me. The title is not the real issue. It is the kind of person, not the title. You can be called, with that, title na masabi natin most reverend, gano'n. And yet your life is not like that. And so, hindi po maganda. So, I'm saying na si Apostol Pedro, mga kapatid, ay talagang pinag-focus niya ito kasi ang target audience niya nang sumulat po siya dito, yung mga taong mga tunay na nangaligtas, tunay na sumampalataya kasi sa Panginoong Jesucristo, at sila ay na na-disperse sa iba't ibang lugar. Subalit mayroon pa rin silang pagtitipon, locally, na kung saan sila ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagsasamba sa Panginoon. So, may setting na tinatawag local church or local ecclesia. In fact, previous chapter, yung sa chapter 4, the last verse doon, binabanggit na yun ni Apostol Pedro na judgment begin at the church of God. Kaya ang setting na tinitingnan natin dito is a local church na kung saan mayroong nangangasiwa doon sa gawain ng Panginoon, yung tinatawag servant leader or a pastor or an elder, and then may exhortation si Apostol Pedro sa mga pastors. At makakatulong din to sa atin kahit hindi po tayo pastor, at least maintindihan natin kung ano ang responsibilidad ng isang pastor. Of course, hindi natin tutukuyin dito o pag-aaralan ang responsibilidad ng mga tupa sa pastor. Mayroon din yon sa Bible. But rather, ito lang muna, one-way ticket lang muna tayo. One-way traffic, parang ganon. So, ganon po yon. Meaning, ang pastor ay dapat na maintindihan din natin. And then, kahit hindi ka pastor, ay makita mo ang mga katangian ng isang servant leader na dapat ay lumalago ang isang servant leader sa ganung mga katangian. Hindi naman siya, walang perfecto, pero dapat lumalago siya sa ganung katangian. Or else, baka naman hindi siya tunay na pastor. Hireling. Alam niyo yung hireling, bayaran. Yon. So, yun, dapat maintindihan po natin dahil hindi lahat po na nagdadala ng title na yan na pastor ay talagang tunay na tinawag ng Panginoon. In fact, ang advice ko, na nagtuturo ako sa Bible School, ang advice ko sa mga nag-aaral doon, sabi ko, kung hindi ka naman talaga sigurado na tinawag ka ng Panginoon, balik ka lang sa profession mo o balik ka lang sa pag-aaral mo at kuha ka ng profession. Kasi mahirap yon. You will be a square peg or in a round hole. Hindi maganda yon. Misfit. So, dapat po talaga nandoon yung tinatawag calling. So, by the grace of the Lord, itong pag-aaralan natin, the pastor and his responsibilities towards the flock. There are only 4 verses, mga kapatid. Ang simula, the elders who are among you, I exhort, I, who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Now, babalikan ko lang konti ang mga talata at gusto ko lang tutukan ninyo na may 3 titles dyan na ipinofocus sa isang tao. Okay? Ang verse 1 is the word elder. Mamaya i-discuss natin yon, the elder. Okay? And then, ang sumunod ay itong shepherds. Shepherds, the flock. Shepherds. And that's the word pastor, actually. Tending the flock or pastoring the flock. And then, ang word na overseer. Overseer. So, it refers to the functions
ng iisang tao in a local church. Parang ganon. Okay, so we move on. Some clarifications, dapat maklaro po ito sa atin. Okay? First, si Apostol Pedro, tinatawag niya ang kanyang sarili, fellow elder. Sabi doon sa verse 1. Hindi niya kinikilala ang kanyang sarili na pastor of pastors. Hindi po. Ay dapat maintindihan po natin yan kasi mayroong katuruan sa malaking relihiyon na sinasabi si Apostol Pedro ang unang Santo Papa. Wala po yan sa Bible. Imbento po yan, mga kapatid. In the first place, si Apostol Pedro po ay may asawa. You can read that in Matthew chapter 8 verse 14. So, ang Santo Papa hindi naman pwede mag-asawa. Gano'n, di ba? Gano'n yon. And then si Apostol Pedro, makikita mo rin na hindi kailanman siya namuno na parang siya ang pastor ng mga pastors. In fact, ang pinuno sa Jerusalem Church, you can read that in Acts chapter 15, the one who presides in the meeting is James. James, hindi po si Apostol Pedro, but James, the brother of, or the half-brother of Jesus Christ in the flesh. Okay, so si Peter was calling himself a fellow elder. He was not a pope or a pastor of pastors, but a fellow elder. Yon. Nakita po natin, meaning, hindi kailanman na parang mayroong itinuturo na hierarchy, mayroong pinakapinuno sa lahat ng mga pastors. Hindi po. Lahat po ng mga pastors, pantay-pantay lang sila sa harapan ng Diyos. They are all servant leaders. Okay? So, 1 Peter 5:1, the elders who are among you, I exhort. So, tingnan nyo ang word, I exhort. Hindi parang I command. Na para magang siya ang leader or super leader na ito ang utos ko sa inyo. You know, I exhort. The word exhort is a very gentle word. A very gentle word meaning nakikiusap ako sa inyo. Okay? I who am a fellow elder. Ganun nga. Fellow elder, kapwa ninyo, elder. Medyo nauna lang ito, kay apostol ito. And a witness of the sufferings of Christ. Wow, totoo nga, eyewitness po siya. Nakasama niya ang Panginoon at nakita niya ang pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Alang-alang po sa atin ang kamatayan sa cross at ang pagkabuhay na maguli. And also a partaker of the glory that will be revealed. Okay, so parehas din ang mga pastor will be partakers of the glory that will be revealed. Sa Apostol Pedro, sabi niya, ako rin, partaker ako of the glory because I suffer with Christ. Ganun yun, okay? And so, pangalawang clarification, ang mga church leaders sa New Testament, hindi po sila tinatawag na mga priests or pope. They are never called priests or pope. Ang mga leaders. Bakit? Lahat po kasi ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay mga pari na po ito sa harapan ng Diyos. Okay? Ulitin ko po. Ang lahat po ng tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay mga pari na po ng Diyos. Saan natin makikita? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9, ito pong sabi, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Natukoy na rin po natin ito, di ba? So, ang papansinin lang natin dito, sabi ni Apostol Pedro, sa mga sinusulatan niya, you are a chosen generation, a royal priesthood. Hari, at the same time, pari. Now, ang role naman ng pari, mga kapatid, sa Old Testament, is that they are, bringing the sacrifices, doing the sacrifices, yung ino-offer na sacrifices, silang pumapatay, silang naghahandog noon, in behalf of the people. Yun ang role ng mga pari. Pero nang dumating na po ang high priest, ang pinakamataas na saserdote na walang iba ang Panginoong Jesucristo, then hindi na kailangan yung mga sakripisyo. At hindi na rin natin kailangan yung mga pari na mag-o-offer. Wala na. Kasi final lang sacrifice. Kaya lahat ng mga mananampalataya ngayon, they are offering no longer the animal sacrifices, but they are offering their bodies a living sacrifice.
Romans 12:1 po yon. At yun ang mga tinatawag natin pari sa harapan ng Diyos. Mga tunay na mananampalataya. So naklaro po dapat yan sa atin. Ang pangatlo, three words used for God's servant leaders. Three words used for God's servant leaders. Yun nga, pinili natin itong salitang servant leaders. Servant sila ng Diyos para pamunuan ang mga tao ng Diyos. Okay? Then, they are also servants for Christ's sake. Sabi rin niya ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 4, sabi niya, we are servants for Christ's sake. Yun nga po, magandang title po yun, mga kapatid. Servant is doulos. Ang ibig sabihin, mga nakatali sa Diyos. Bond slave for Christ. Okay. Three words used for God's servant leaders. Number one is the word elder. Kaya nga, yung tinawag doon elder. Ang Greek word po nito ay presbyteros. Dito naman nagsimula ang word na presbyter or presbyterian. It refers to his spiritual maturity. Meaning, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mamumuno sa kanyang eklesiya ay dapat mature na Christian. Hindi yung bagong mananampalataya, a novice or a greenhorn. Not. But spiritually mature na mananampalataya. Yon. At ito na nga ang tinatawag elder na nag-refer sa kanyang spiritual maturity. Now remember, one person lang ang tinutukoy with these three titles. Number one is elder or presbyteros. The other one is shepherd or pastor. Okay? That's the Greek word poimen. Poimen. It refers to his relationship to the flock. So, Ephesians 4:11, mababasa pa rin natin yan mamaya. So, itong tinutukoy dito, shepherd or pastor. Shepherding the flock. The idea is, mayroong relationship. Ang isa, nagpapakain. Ang isa, kumakain. Parang ganon. So, ang pastor naman, itong shepherd, dinadala sila sa pastulan. So, makita ninyo ang picture. He leads them to green pastures. Ganon po yon. So, ganon din ang gawain ng mga tunay na mga lingkod ng Diyos, the servant leaders, na nagpapastor o namumuno sa isang eklesiya. Dapat pinapakain niya ang kanyang mga tupa. Anong klaseng pagkain? Salita ng Diyos. Hindi ng kanyang mga opinion, hindi ng kanyang mga pragmatic thinking, hindi yon, kundi kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. At yun naman ang bilin ng salita ng Diyos, preach the word, yon, ganon, be instant in season, out of season. So it refers to his relationship. Napakaganda ng relasyon ng pastor sa kanyang flock. Okay? And then, of course, ang pangatlo, ang overseer. Ang overseer, the Greek word is episkopos. Dito naman nagsimula yung episkopal. Mga episkopal yan church. Episkopos, it refers to his managerial function. Overseer siya, manager po siya. Dapat alam niya ang nangyayari sa lahat ng departments, sa Department of Missions, Department of Finance, ganon. Sa isang local church kasi, ay mayroong tinatawag orderly manner na pagpapatakbo. Yung mga ibinibigay na mga offering, yung mga tithes and offering, na mamanage yun ng tama. At mayroong reporting yan. Mayroong tinatawag, tawag dito, transparency. Yon, ganun yan. Mabasa nyo yan. Maliwanag po yan, 2 Corinthians chapter 8. So the point is, there must be someone who must oversee. Lahat ng mga ministries, mag-oversee siya. At makikita niya kung paano tumatakbo, kung sa finances pa, paano ang flow, o yung tinatawag cash flow, ganun. And then makikita rin na sino ang mga nagtatrabaho, sinong hindi nagtatrabaho. So he acts as a manager. So napakaganda sana kung in a setting na ganun, may local church, mayroong efficient pastor who is not only a preacher and a teacher, but also a manager and who lives in his spiritual maturity. So ganun po ang tinatawag portrait. That's the portrait of
a servant leader na sinasabi dito ni Apostol Pedro. Now, another clarification mga kapatid, number 3 clarification, church leaders in the New Testament are all males, mga lalaki. Huwag kayong magagalit sa akin mga babae. I'm not, hindi ako illegitaryan. Hindi pa ako, yung, anong tawag dito? Parang may prejudice sa mga babae. No, na-preach na natin, sa harapan ng Diyos, pantay-pantay lang po ang lalaki at babae dahil nilikha sila ng Panginoon in His own image. So as far as value is concerned, dignity, value is concerned, pantay-pantay lang po. But as far as function is concerned, hindi po pantay. I think, very naman po yun, very self-explanatory. Kung parehas mayor, tingnan mo nga kung parehas mayor sa isang, sa isang city o sa isang town, lahat mayor. Pwede bang ganyan? Sa isang church setting, isang eklesiya, lahat pastor. Hindi naman pwede, di ba? Mayroon talaga ng namumuno dyan at mayroon naman ng pinamumunuan. At ang itinalaga ng Panginoon, according to the Word of God, ay mga lalaki. Lalaki po. Okay? Kasi under shepherd nga sila. Women leadership over the men are not allowed. Gusto ko sanang gamitin ang word na are discouraged. Pero nang basahin ko ang mga talata na yan, hindi naman yun nagpapahiwatig na parang there is that point of encouragement or discouragement. But rather, there is, yung anong tawag dito, para bagang matalas na sword na hinahati talaga, ganon. Very, sabi natin, radical word. And very explicit. Maliwanag po na talagang ipinagbabawal sa mga babae na mamuno sa mga lalaki. Sige, bago ako ninyo kontrahin, basahin ko muna ang salita ng Diyos. Kalabanin na lang ninyo ang salita ng Diyos kung gusto ninyo. Pero ako, takot po ako. Okay, 1 Peter 5:1, the elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ and also a partaker of the glory that will be revealed. Elder po yon. Okay, and then of course, kinote na lang natin ibalikan ko lang po yun para makita nyo ha. Ito na lang, basahin nyo 1 Corinthians 14:34 and 35. Basahin nyo yun, sabi doon, ang mga babae must keep silence in the churches. They are not permitted to speak nor to usurp over the men. 2 Timothy chapter 2, 11 and 12. 1 Timothy yan. 1 Timothy chapter 2, 11 and 12. Ganun din ang pagkasabi. So, I stand corrected doon sa 1 Timothy, hindi po 2 Timothy yun. So, kung mayroong pa yung pagkakataon, basahin na lang po ninyo yan, maliwanag naman po yan. Sabi diyan, I do not permit a woman to teach nor to usurp over authority over the man, or not to usurp authority over the man. Okay, so ganun po. So, tuloy po tayo. So, functions of God's servant leaders. Dito po tayo. Functions of God's servant leaders. Number 1, tend or feed the flock of God. Yun na nga po ang shepherding. Tend or feed the flock of God. So, nag-suggest na dapat teacher siya, nagtuturo siya. He is a pastor who could teach and care tenderly for the flock. So, hindi lang siya mayroong caring ability, mayroon din siya ng teaching ability. He is a pastor who can teach. Okay? Kasi ano naman ay ipapakain mo? Siyempre, salita ng Panginoon. Paano yun mo ipakain? Ay, di himayin mo muna. Parang ganun yan, di ba? Huwag mong pakainin ng buong isda. Ang mga tinik, di makain niya, di delikado. So, himayin mo yun. Yun naman ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Paul kay Timothy, study to show yourself approved unto God, a workman who needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun ang rightly dividing Okay? The word of truth. Ito para sa kaligtasan, ito para sa sanctification, ito para sa service. Ganun yun. Rightly dividing the word of truth. And the pastor, hindi lang siya gifted ng Panginoon dito sa pagtuturo, but his person itself is a gift to the church. Okay? Mamaya babasahin natin yon.
So, who could teach and care tenderly for the flock. Na meaning, ang picture na makita nyo, if you study the Word of God, Isaiah chapter 40 and the rest, the picture ng the Great Shepherd, ang Panginoong Jesucristo, na yung mga mahihina, pinapasan niya. Pinapasan. He carried the young lambs into His bosom. Ganon. So that's a tender care, mga kapatid. Kaya nga ang isang pastor, mga kapatid, dapat spiritually mature. Hindi, kung hindi siya mature, may nagpapasaway ng mga membro, baka maya-maya lumabas yung mga masasamang salita sa kanyang bibig dahil kinakalaban siya ng mga membro. Mahirap yun. Mapapahiya niya ng Panginoon. So he must be spiritually mature person. Is a pastor who could teach and care tenderly for the flock. So itong sabi ng verse 2, shepherds or shepherd the flock of God or pastor the flock of God. And word na yan, ginamit na natin kanina, poimen. Okay? So, ginamit in a verb form, shepherd the flock of God. Okay? Which is among you, serving as overseers. Naglilingkod kayo at pinangangasiwaan ninyo ang ministry, ang trabaho ng Panginoon. Not by compulsion, hindi na napilitan kayo. Yan, mahalagang yan eh. Hindi napilitan lang. Oo. Kaya't medyo galit. Hindi po. Not by compulsion, kundi with joy. With joy. Bakit? Yun ang role na tinawag ka ng Panginoon. Yun ang role mo eh. Di ba? But willingly. Mula sa puso. Not for dishonest gain. Sa ibang translation, filthy lucre. Ibig sabihin, mga pera na nakukuha sa masamang paraan. Not on that. Not for dishonest gain. Kaya ang pastor, sabi pa ni Apostol Pablo, not covetous. Sabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Ephesus na mga pastors or elders, sabi ni Apostol Pablo, I coveted no man's apparel. Sabi niya, alam niyo yan. I coveted no man's apparel. So, not for this honest gain. Hindi nga po siya, sabi ko kanina, hindi po siya hireling na parang naghanap ng trabaho at kung medyo mataas ang sweldo, doon siya papasok. Pag medyo sa barangay na hindi naman siya, ang mga membro doon ay talagang salat naman sa material na bagay, so hindi siya mabigyan ng tamang pagkain o ng sapat na pagkain, ay ayaw niya doon. Huwag sanang ganyan. Naalala ko tuloy yung ikinuwento sa akin ng isang teacher sa seminary na mayroon daw mga bagong graduate na mga pastor, bagong graduate na mga students na magpapastor at may call sa kanila. Ang unang tanong daw, may wifi ba doon? May wifi ba doon? Grabe naman. Ano kayo? So, sabi pa ng isa, walang buhay kung walang wifi. Ganun ba yun? Sana hindi ganyan, sabi ko nga, ito sa may suffering pero joyful suffering po. Not for this honest gain. Hindi na ito, mayroong medyo mataas ang sweldo doon, iiwanan yung kanyang church, hahanap siya ng medyo greener pasture. Now, I'm not saying na mali yun per se, kung yun naman talaga ang direksyon ng Panginoon. But it's not really understandable na iwanan mo ang mga naghihikahos na mga mananampalataya, struggling pa, parang mga fledgling chicks. Hindi pa makalipad, hindi pa makalakad. Tapos iwanan mo dahil pupunta ka naman sa iba dahil medyo malaki ang sana wag ng ganyan. Okay? So, try to think of this, mga kapatid. Kasi the servant leader, responsible siya una sa lahat sa Diyos. At kayo naman, na mga, daanan ko na rin po ito, kayo naman na mga inaalagaan ng mga pastor, pamagitan ng pagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos at pag-aalaga sa inyo sa pamagitan pa rin ng counseling and other things,
wag naman ninyong apihin yung pastor. Oo, wag niyong apihin na wag niyong sabihin na, tinawag niya ng Diyos magtiis, bahala siya magtiis. No, basahin yung salita ng Diyos. They are worthy of double honor, sabi ng Bible. Oh, ganun po. Dapat naintindihan po natin yon. Willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Okay, so, shepherd the flock. 1 Timothy 3:2, sabi dito, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Now, isa sa mga translation ng word na overseer is the word bishop. Nagtaka tayo bakit translate ito ng King James Version at ng ibang version na bishop. Oh, na ang original naman malayo sa word na bishop sa ating ano ngayon, ating terminolohiya. Ang bishop ngayon na tinitingnan natin yung parang may pinamumunuan siya ng mga pare, ganon, na bishop. Pero it's not. Overseer po ito ng isang local ecclesia. Okay? And the word pa rin dito ng bishop is the word episkopos. Episkopos, overseer. Doon sa 1 Peter chapter 5 verse 2, binabanggit doon, overseer yun. So bakit translate nila dito ng bishop na dapat overseer pa rin ito? An overseer then must be blameless. At sabi dito, husband of one wife. Hindi nakabit, may kabit siya. Oy, nako, baka makarinig kayo. Kung may kilala kayo na bishop, katapos may kabit. Delikado yun, mga kapatid. Husband of one wife. Meaning, isa lang talaga. At kasal sila. Yan ang ibig sabihin. So, hindi pala mali sa isang servant leader na mag-asawa. In fact, must ang word yan must be blameless the husband of one wife. Dapat may asawa. Oo nga naman. Kasi may mga marital problem dyan sa congregation mo. Ngayon, magpapa-advise sa'yo. Paano ka mag-advise na ikaw mismo? Single ka. Oy, nako. So, maliwanag po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo malilito. Nalilito lang tayo dahil nilito tayo ng relihiyon, mga kapatid. Nilito tayo ng relihiyon, tapos ang media naman, yun, nilito rin tayo. Kasi ang ginagamit na terminolohiya, halimbawa, magsabi ng church. Ang word na church, ang nire-refer niyan, yung malaking relihiyon. But that is not what the Bible is saying us or telling us. Di ba? Ganun po yun So, ito nga, nalito tayo. And that's why we ought to have that redefinition always. Bishop or overseer then must be blameless. The husband of one wife, temperate. May control siya. Sober-minded. Of good behavior. Of good behavior. Hindi pala sugal. Hindi pala mura. Tapos hospitable. Patuloy. Kung mayroong gustong magkanlong, ay alagaan. Ganon. Able to teach. Ito ang point na natin. Able to teach. May abilidad magturo. Naalala ko yung isang gustong pumasok ng Bible school. Gustong mag-aral ng Bible school. Pagkatapos ng pinasubok na mag-preach after several months of teaching, pinasubok mag-preach. Nako, ay nagsimula sa isang lugar, nagtapos sa isang lugar. So walang direksyon. At mayroon pang istorya noon na naalala ko rin na pumasok sa Bible school o sa seminary at sabi niya doon, talagang tinawag siya ng Panginoon. So, nagtanong yung director, bakit mo naman alam na tinawag ka ng Panginoon? Paano mo nalaman na tinawag ka ng Panginoon para mag-pastor o mag-preacher? Sabi niya kasi nag-aararo ako one time. Nag-aararo ako, tapos nakita ko, tumingala ako sa langit, nananalangin ako, nakakita ako ng clouds. Mga ulap na nagpupurma. Ang clouds na yun, ang forma ng letters PC. PC. Ang ibig sabihin, preach Christ. Preach Christ. So, sabi niya ito, kaya alam ko na tinawag ko ng Panginoon dahil doon sa nakita ko sa mga ulap. So, pinayagan naman siya mag-aral doon sa seminary.
And then nag-aral na siya. Pero later on, hindi kumbinsido ang direktor. Sabi niya, siguro ko, hindi ka naman talaga tinawag magpastor. Hindi ka marunong magturo. Baka hindi yung baka hindi yung preach Christ ang ibig sabihin ng PC. Sabi niya, ano po sir? Baka ang ibig sabihin nun, plant kamote. So, uwi ka na lang, mag-plant ka ng kamote. So, ganun ang napakinggan ko na istorya. Anyway, maselan po itong mga bagay, mga kapatid, ay talagang mahirap po kasi na magturo ka ng hindi tama dahil mas grabe ang parusa. You can read that in James chapter 3. Na pag nagturo ka ng mali, nako, mapahamak yun sila na tinuturuan mo. Doble ang parusa mo. Ganun yun. That's why, ang Diyos na tumawag sa mga pastors o mga servant leaders, ang Diyos din ang nagbibigay ng ability o mga gifts for them to do the work. Okay? So, they must be able to teach. Ephesians 4:11 in 12, sabi dito, and He Himself gave some to be apostles. So, yun nga, ang mga pastors o mga servant leaders, ang tawag dito sa kanila, mga regalo ng Panginoon sa eklesiya. So, noon, mga apostles and the foundation of the church, may mga apostles. Ngayon, wala na ng mga apostles. Mayroon ngayon mga peke na apostles. Prophets, wala na rin mga prophets dahil tapos na. Mayroon na ngayon tapos ng salita ng Panginoon. Wala na yung prophets na foretelling, F-O-R-E. Mayroon pa ng forthtelling. Ang ibig sabihin, nagpapahayag ng salita ng Diyos at sinasabi kung anong laman ng salita ng Panginoon. O, ganun po. So, pero itong evangelist, mayroon pa sa ngayon, mga missionaries, evangelists, and some pastors and teachers. Some pastors and teachers. And sa mga missionaries naman, mga kapatid, kasama doon mga kababaihan. Pero ang pinag-mission na nila, mga babae rin. Ganun po yun eh. Maliwanag, maraming ginamit ang Diyos na mga missionaries na mga babae. Makikita nyo ang mga faithful to the word kasi pag nakatipon na sila ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, tumatawag sila ng pastor na lalaki. At yung babae, siya na rin ang tinatawag nating Bible teacher o Bible women. Ganon. Okay? So, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, makita nyo, gift ng Diyos sa eklesiya, itong mga gifted men. They are gifted men, but they are also gifts to the ecclesia or the church. Okay? Functions. Tuloy tayo sa functions. He must be an example to the flock, not lords over them. Maliwanag naman po ito dito sa verse na ito. Sabi dito, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Anong ibig sabihin ng lords over those entrusted to you? Parang bida, parang diktador. Hindi po yun. Ang leadership style ng servant leader, yun nga, sinabi ko na servant siya, leader eh. Ganun nga, servant leader yun. That's the leadership style. Hindi yung autocratic. Ako ang leader dito, kung anong sabihin ko, dapat sunod kayo. Kung hindi, disiplina kayo. Hindi po ganyan. Alam nyo agad na hindi ganyan. Hindi ganyan ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, if any man be want to be chief from among you, let him be your servant. Servant leader, not lording over the flock, na parang bida, na hindi mo malapit-lapitan. Daraan ka muna sa mga secretaries niya. Oy, nako, hindi po ganyan. Ha? But being examples to the flock. Examples. Not lords, but examples. Maliwanag po yan. Examples in everything. Na ang itinuturo, ipinamumuhay. Hindi na iba naman ang itinuturo, iba naman ang pinamumuhay. Ganun po yon. So the pastor, malaki pang responsibilidad po talaga. Now, of course, he should not be pretending na parang iba naman yung buhay niya pero nagpapakunwari lang para hindi makita ng mga membro. But rather, he must grow. He must grow in dependence
to the Spirit of God para ang kanyang mga ipinag-preach, ipinagpapahayag sa kanyang mga membro, sa mga flock, ang ipinapahayag niya ay nanamnam na muna ng kanyang kaluluwa. Ang ibig sabihin, mismo siya, alam niya totoo ito, at sa biyaya ng Panginoon, ipinamumuhay niya ito. Ganun po yun, mga kapatid. Ha? As example. Now, last po, the reward of God's servant leaders. Ito naman ang verse 4. Sabi ng verse 4, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Crown of glory. Hindi ko alam kung anong klaseng crown ito. Basta crown of glory. Pararangalan siguro eh. Sabi naman ng Bible, when Christ will appear, we will be glorified together with Him. Hindi lang siguro mga pastor, pero ito is special crown of glory. There are 5 crowns na binabanggit sa Bible. Incorruptible crown, a martyr's crown, and then yung crown of life, crown of rejoicing, and this one, the crown of glory. Special sa mga servant leaders ng Panginoon. So, kung ano man yun, the best siguro, yun din, dapat lahat ng mga matunay na mananampalataya ang inaasam-asam ng kanilang puso ay na mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon pagharap natin, thou good and faithful servant. Good and faithful. Hindi lang yun na parang ngayon, parang arangkada tayo na parang nakakambyo agad, pero pag maya-maya, wala na. Tapos ng gasolina. Hindi po. Kahit na dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. And of course, growing in the Lord, growing in His grace, and then, allowing Him to mold us para maging tayong mga servant leaders in that aspect. So mga kapatid, mga kaibigan, sana naunawaan po natin ang mga bagay nito. Napakabuti ng Panginoon. Biniyayaan kayo ng mga servant leaders para pakainin, alagaan sa spiritual na aspeto at para kung may mga pagkakamali ay para makorek sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Mahalin po ninyo sila. Mahalin po ninyo ang inyong mga pastor. Ipanalangin po ninyo sila. Truly, it's a great privilege to be a pastor, but it's also a great, great responsibility. The burden on your shoulder, grabe po yon. Pero salamat, it's the grace of God nga. So, I exhort you na kung sino mga pastors ninyo, mahalin po ninyo sila. Worthy of double honor yon. And then, kung ano mang mga pangangailangan nila na mayroon ka naman, then have an open hand to share. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood.